Commodore J. Tariala po ay nasa linya na natin. Si Commodore J. Tariala po yung spokesman for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Commodore, magandang umaga po sa inyo. Hello Sir Alvin, magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin sa mga taga-subaybay. Balita ko, trending ka na naman ng weekend Hindi ako Sir Alvin, yung in-invite ko. Oo, pero syempre nakakunik yung pangalan mo doon. Hindi, inevitably, dahil ikaw yung nag-invite, ay kasali ka rin. Ano po? But anyway, tinanggap na po ba yung imbitasyon po ninyo para sa mag-amang Marcoleta na sumama sa pagpapatrolya sa Kalayaan Island Group? Wala pa nga Sir Alvin eh. I've been waiting for the response kung sasama sila para ma-schedule natin agad. Marami na rin mga media friends ang nag-volunteer to join the MDA flight kapag kasama na daw yung Marcoleta father and son. Hindi, pero napapansin ko, mukhang regularly, nagpapadala din tayo ng mga mamahayag doon. Kagaya sa ABS-CBN, ang dami na naming reporter na nakapunta dyan. Sina Johnson, sina Rafi, ang dami to name a few. Marami na po. So regular naman din po talagang binibisita ng Coast Guard at ng Armed Forces yung mga kababayan po natin sa Kalayaan. Yes, Sir Alvin, no? Under this administration, mas marami tayong lipat dito, mas marami tayong MDA flight, mas nagpapakita tayo ng pagtindig at pagpapatrolya sa ating karagatan sa Kalayaan Island Group, no? So, totoo yung sinasabi mo, we are open to invitation sa mga media friends natin for them also to document, no? Na may mga kababayang Pilipino tayo dito. And it's not just military forces ang nasa Pag-asa Island, kundi may mga ordinaryong Pilipinong nandito. Tama. And how did you take the statement of the good senator? Yung sinabi niya na, kasi hindi ko maintindihan kung taken out of context ba siya. Kasi talaga namang sinabi niya na parang para ang dating is, para wala tayong problema, o di tanggalin na natin sa teritoryo natin yung Kalayaan Island Group, o di mapaplat na natin ano yung mga coordinates natin. Tama ba siya doon? O may mali din sa statement niya per se? Alam mo Sir Alvin, ang naalala na lang natin yung sinasabi niyang i-give up no? Pero kapag pinanood mo yung buong clip ng video niyan na ginawa sa commission appointment, Opo. he actually started by attacking me. Na sinasabi niya, ito si Commodore Tariela, commander ng West Philippine Sea Transparency Group, but he is not as transparent as he is. Hindi niya sinasabi sa atin na ang Kalayaan Island Group is outside exclusive economic zone. That's how he started it, no? Inangkor niya yung pangalan ko na I'm not transparent with whatever we do daw in the WPS. And I didn't even explain na labas na to sa exclusive economic zone natin. And then he started by saying, why don't we just give it up, no? So, para sa akin, it's very, hindi mo, parang kulang yung salitang sabihin mong disappointing. Kasi for Senator Marcoleta hearing all these things, ilang beses niya naman na talagang loosely ginagamit ang pangalang Tariela every time na gagawa siya ng stand when it comes to the West Philippine Sea, no? Pero nalagpasan ko na siguro yung part na disappointed ako. Nandun ako sa part na nalulungkot na ako. Nalulungkot ako in the sense na ang daming Pilipinong bumoto dito noong nakaraang eleksyon. I think a lot of people were really disappointed and sad with what he said. Kasi para sa akin, kapag senador ka, dapat ang titindigan mo karapatan ang ating mga kababayang Pilipino at ang interes ng ating bansa. Ako, yung huling post ko the other day, where I posted the pictures of the children that benefited dun sa pinamigay nila sa earning relief last year. While looking at the photos ng mga bata, no, parang hindi ko ma-take na i-give up sila. Kaya nga sabi ko the faces of all these children na nakita ko when we went to Pag-asa, these are faces that are really worth dying for. Na ang ating armed forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and Philippine National Police will never give up the future of these kids, no? Pero teka muna, Commodore, teka muna. Factually correct ba siya? Nung sinabi niya, sabi niya itong si Tariela kasi, hindi naman niya minimension na outside yan sa EEZ, sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, yung Kalayaan Island Group. Well, Sir
Alvin, sinagot na to ni Attorney Jay, sinagot na to ni Justice Carpio, sinagot na to ng pinakamagagaling na legal luminaries natin. No? It is outside the exclusive economic zone, but we have been occupying this for so long a time. As a matter of fact, merong local government dito. It's part of the local government of the province of Palawan. At may mga kababayan tayong Pilipino rito. Oo. I won't go on technical, legal details of it. Again, this was already explained by the lawyers, no? Opo. The legal minds, Pero to sabi say ko, na meron tayong soberenya at laban dito. opo, sabi ko nga po, kung ganun yung argumento na malayo siya sa atin kasi lagpas siya sa EEZ, o di hamak na mas malayo siya sa China. Kung distansya din lang yung Yes. pag-uusapan, mas super lagpas siya sa 200 nautical miles, hindi ho ba? Totoo, Sir Alvin, no? Kung ang argumento niya, hindi yan atin dahil lagpas na exclusive Oh. economic zone, gaano na lang kalayo sa China yan? Gaano na lang kalayo sa Vietnam yan? Sobrang Kung hindi layo. atin yan, kanino yan? Kaya nga, sobrang, at saka halimbawa yung Greenland, ikako, yung Greenland, libo-libong milyang layo niyan sa Denmark. And yet, Denmark owns it. So hindi distansya ang pinag-uusapan kung kanino, sinong nagmamay-ari nun, the mere fact of possession. Ibig sabihin, nandun na tayo, Yes. may LGU na nga tayo dun, may Comelec tayo dun, may Marines tayo dun. O di atin na We yun. have possession and effective control. Meron tayong tao dito. Meron tayong established local government dito. So hindi ko magets kung ano yung pinaglalaban ni Senator Marcoleta, pati nung anak niya. Kaya nga ako rin, hindi ko rin maintindihan, ano. Pero ang mas nakakatakot, ang mas nakakabahala ikamo, I don't know if ikaw nagsabi noon o some commentator o some politicians, ang mas nakakatakot po yung nag-i-echo ng stand opposition ng China. Kasi iba yung isipin mo ngayon, bakit parang pareho sila ng stand ng China? Hindi ba dapat ang stand niya dahil Pilipino siya ay yung stand opposition ng Pilipino o ng Pilipinas? Yun nga yung babalikan ko, Sir Alvin, no? Imagine kung merong followers tong si Senator Marcoleta. At ganito yung paniniwala niya, na lumilinya sa paniniwala at ipinaglalaban ng China. E di, sabihin na natin may 20,000 o 10 million naniwala sa kanya. So yung 10 million na yun, maniniwala na rin sa linyahan niya, na linyahan naman na ginagamit ng China to justify their illegal claim. Kaya nga, 'di ba? So paano matatapos ito? May nabasa din akong item related to that na ang gustong mangyari kasi ng tilabagan ng Department of Foreign Affairs ay idaan natin lahat sa diplomasya, which we are doing. Nakailang libong file na ba tayo ng mga diplomatic protest, ano po? Pero sabi ng taga DFA, hindi nakatutulong yung mga ganitong klaseng pagtatalo sa effort naman nila to solve the issue in a diplomatic way. Kaya lang, ang tanong doon, ilang dekada naman natin ginagawa to, sumusunod ba sa atin ang China pag ginamit natin yung diplomasya? May pag-usad ba? Kapag diplomasya lang yung gagamitin natin, di ba hindi naman, parang hindi ko nakikitang umuusad, Commodore, hindi naman natitinag yung China sa kanilang posisyon eh. Well, Sir Alvin, I cannot speak for the Department of Foreign Affairs, no? But my take on this is, ang ginagawa nating transparency never really impede the diplomatic negotiation. Hindi rin naman tayo ang nagiging dahilan ng gulo sa West Philippine Sea. What we are just doing is telling the world what is happening. No? Exposing sinong bully, sinong nagbababoy ng karapatan, sinong nagbabiolate ng international law, sino nang aaway ng ordinary minds ng Pilipino. So to say na hindi maganda sa negotiation to, it should not be our burden. It has been the responsibility of the People's Republic of China to be a good partner, no? Pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Yung sinasabi po nila na baka mauwi sa giyera. 'Di ba? Sabi nung anak ni Marcoleta, yung congressman, o yung kayong mga maiingay, kayo yung una, kayo yung ibabala sa kanyon. Sabi niya. At saka yung mga taga-Kalayaan naman, kayo ang unang atakihin pag nagkagiyera. Gaano ba kalaki ang posibilidad na mauwi ito sa giyera, Commodore? Alam mo, Sir Alvin, yung linyahan ng gera na yan, ang tagal lang ginamit yan ng nakarang administrasyon. Hindi niya daw matitindigan laban sa West Philippine Sea kasi na matter of days, malulusob tayo, di ba? We will be invaded. 3 taon lang tinitindigan ni Pangulong Marcos ang ating karapatan sa West Philippine Sea.
Pero hindi naman nagkakagera, di ba? Secondly, yung argument na magkakagera, napakadali kasi sinasabi niya lagi. It's very loose na sinasabi ng mga pro-China people yan. And unfortunately, umaalign dito si Congressman Marcoleta, no? Para takutin tayo. Ang tanong ko dyan, do we actually believe na ang China iisipin magkagera kung ang intention niya lang talaga is economic domination? Secondly, ang tanong ko dyan, gaano kalayo ang Pilipinas sa China? Do we actually believe na gigirahin tayo dahil nabibisit sila sa mukha ko? Diba? Nabibisit sila sa caricature na ginawa ko. Would they actually think na and third, the issue of the West Philippines is not just between China and the Philippines. No? They also have to deal with Vietnam. They also have to deal with Malaysia, Brunei. And not to mention the fact, they also have conflict with Japan sa East Asia in Senkaku. Kung ikaw si China, do you think makikipaggera ka na kung alam mo naman na ang buong bansa na nakapaligid sa'yo ay galit sa'yo at may issue sa'yo? You'll be opening yourself to a much more larger conflict. So sasabi niya, magkakagera ka dahil sa pagtindig natin. That's a false equivalence in analysis. No? And alam mo, nakakalungkot dito, Sir Alvin. Kung ikaw kongresista, ang nagsasalita ka na huwag na nating tindigan yan kasi magkakagera. Why are you even thinking na gigerahin tayo ng China to discourage our members of the armed forces of the Philippines and the Coast Guard or to undermine our own position? Di ba dapat pag miyembro ka ng Kongreso, dapat mas panindigan mo kung anong karapatan natin dahil naaayon naman sa international law to? Tsaka kung tama ang pinaglalaban mo, oo. Willing ako yung unang susugod doon sa ngalan ng kasarinlan ng Pilipinas. Di ba yung mga ninuno natin, ganun ang ginawa? Inalay ang buhay para sa pagprotekta ng ating kasarinlan, di ho ba? Well, unfortunately, Sir Alvin, meron din tayong mga ninuno na nagsuot ng bayong ng mga nakaraang panahon. No? So you better get to choose kung sino yung ninuno mo. Ay, tama mga yan. bayani bang nagtanggol sa independence natin o Ay, yung makapili. mga ninuno, di naman nating nagsuot ng bayong. Ayun, yun lang. Thank you, Commodore. Mabuhay po kayo dyan sa Philippine Coast Guard. Mabuhay rin po kayo, Commodore. Maraming salamat, Sir Alvin. I'll let you know kapag nag-reach out na yung office nung magtatay para inviting kita para magkakasama tayo magbabanding sa Pag-asa. Salamat po, mabuhay ka. Si Commodore J. Tariela po ang tagapagsalita for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard.